Sa madilim na sulok ng County Auction House sa labas ng Missoula, Montana, tila huminto ang oras. Isang German Shepherd ang nakahiga ng walang galaw sa gitna ng sahig na semento. Ang katawan nito puno ng mga peklat, tahimik na patunay ng mga pang-aabusong dinanas. Ang asong ito, na dating marangal na tagapaglingkod sa militar, ngayon ay tila anino na lamang ng kanyang dating dangal. Ni hindi niya makuhang iangat ang ulo habang napupuno ang silid ng mga mapanlait na tawa at bulong. Ni hindi sulit kahit 5, sabi ng isa ng may pang-aalipusta. Sira na ang paninda, dagdag pa ng iba. Ang boses ng auctioneer may halong pagkadesperado ang pumukaw sa ingay. Simulang bid sa $50, may interesado ba? Kumalat ang tawanan sa karamihan, ngunit bigla itong natigil nang marinig ang tunog ng upuang hinihila sa sahig mula sa likuran. Isang binata, suot ang kupas na jacket ng Marine Corps, ang tumayo, kalahati ng kanyang mukhay natatakpan ng anino. Ang kanyang tinig, kalmado ngunit may bakas ng sakit, ang sumira sa mga pangungutya. Ako ang kukuha sa kanya. Natahimik ang buong silid. Sa sandaling iyon, walang sino man ang makakapag-akala kung gaano kahalaga ang magiging epekto nito. Huwag kalimutang mag-like at magbahagi ng inyong opinyon sa mga komento at ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood. Ngayon, balik tayo sa ating kwento. Si Nathan Ford ay hindi na bago sa pagkawasak. Sa edad na 34, ang kanyang magaspang na mga kamay at malayong tingin ay patunay ng mga laban na hinarap sa malalayong lugar. 3 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang huling mission niya sa Marines, ngunit ang mga biglaang ingay ay nagpapatalon pa rin sa kanya at ang mga bangungot sa gabi ay madalas gumising sa kanya. Ang payak na ranch sa Montana, minana niya sa kanyang lolo, ang naging kanlungan niya at kasabay nito ang kanyang kulungan. Ang kanyang mga araw ay umikot sa parehong gawi. Kape sa pagsikat ng araw, pag-aalaga sa ilang kabayong naiwan ng kanyang lolo, at walang tigil na pakikibaka sa mga alaala ng digmaan. Hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa lokal na opisina ng VA, at ang mga gamot na ipinapadala sa kanya ay naiipon lamang ng alikabok sa kanyang banyo. Sa umagang iyon, wala siyang balak pumunta sa county auction. Ngunit isang maliit na anunsyo sa pahayagan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Dating asong militar, agresibo, hindi maaaring sanayin, huling auction bago isagawa ang euthanasia. Ang 6 na linya na iyon ang nagpasiklab ng galit na matagal nang hindi niya naramdaman mula pa noong nasa Afghanistan siya. Ang mga peklat na tumatak sa German Shepherd ay nagkuwento ng isang malupit na kwento. Ang mga asong militar ay dapat nagre-retiro bilang mga bayani, may respeto, ngunit ang payat na katawan at maputlang balahibo nito kasama ang mga lumang sugat ay nagpapahiwatig ng isang realidad na malayo sa dangal. Ang matalim na ilaw sa auction house ay nagbigay diin sa mga bakas ng walang awang pang-aabuso. Ngunit ang mga mata ng aso ang tunay na tumagos kay Nathan. Ang mga walang buhay na titig nito ay eksaktong kapareho ng kanyang nakikita sa salamin araw-araw. Ang tingin ng isang kaluluwang lubos na napagod sa dami ng nasaksihan at sa bigat ng responsibilidad na kinarga. Sa sulok nakatayo si Anna Richards, ang lokal na veterinaryo na matagal nang sinusubaybayan ang kalagayan ng aso. Sinubukan niyang tumulong ngunit nabigo dahil sa mga legal na balakid at mga dokumentong militar na hindi niya makuha. Pinagmasdan niya si Nathan. Ang mukha niya ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Iniisip kung ang basag na lalaking ito ba ang makakapagpagaling sa basag na asong ito, o kung ang kanilang pagtatagpo ay magdadala lamang ng mas matinding kapahamakan sa kanilang dalawa. Ang papeles ay natapos sa loob ng 15 minuto. Walang matitinding tanong, walang background check,
kundi $200 lang at isang liability waiver na pinirmahan ni Nathan nang hindi man lang tumingin. Ang pagiging simple ng transaksyon ay nagdulot ng kaba sa kanya. Isang asong militar, itinatapon na parang kalat na kagamitan. Sayo na siya, sabi ng auctioneer. Iniabot kay Nathan ang lumang leather leash. Pero mas maganda siguro kung lagyan mo ng muzzle. Nagpapakita siya ng hindi inaasahang ugali. Lumapit si Nathan sa German Shepherd ng dahan-dahan at maingat. Ang tunog ng kanyang botay kumakalansing sa semento. Hindi gumalaw ang aso, ngunit napansin ni Nathan ang bahagyang pagtigas ng mga kalamnan nito at ang mga tainga nitong nakadikit sa ulo. Isang pamilyar na postura na nakita niya sa mga sundalong naghahanda sa labanan. "Hey, buddy!" Bulong niya, tumigil ng 6 na talampakan ng layo at umupo ng nakayuko. "Ako si Nathan, hindi ako nandito para saktan ka." Sandaling tumingin ang aso kay Nathan, may kislap ng kamalayan sa kabila ng pagkamanhid sa mga mata nito. Hindi gumalaw si Nathan, sinusunod ang kanyang pagsasanay sa mga asong militar. Huwag direktang lumapit, gawin ang mga kilos ng dahan-dahan at itago ang anumang senyales ng takot. Lumapit si Anna Richards, ang veterinaryo. "Incomplete ang mga records niya," mahina niyang sinabi. "Pero 3 linggo na siyang nandito. Ayaw niyang magpalapit kahit kanino at halos hindi kumakain." Tumango si Nathan, hindi inaalis ang tingin sa aso. "Ano ang pangalan niya?" "Tinatawag siyang Ghost dahil iyon ang halaga niya sa kanila," sagot ni Ana, may halong galit sa kanyang boses. "Hindi na yan ang pangalan mo," sabi ni Nathan sa aso, mahina ho ng boses. "Makakahanap tayo ng mas magandang pangalan para sa iyo." Biglang nagbago ang lahat sa isang kisap mata. Humarurot ang German Shepherd. Ang mga ngipin nito'y nakalitaw, diretsyong papunta sa leeg ni Nathan. Pero imbes na umatras, nanatiling nakatayo si Nathan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa maikling sandaling iyon, tila nagkaroon ng pagkakakilanlan. Isang pagkakaunawaan ng parehong sakit na dinanas. Ilang pulgada na lang mula sa leeg ni Nathan, huminto ang aso. Ang mainit na hininga nito'y may halong takot at galit. Pagkatapos na parang naguluhan, dahan-dahang umatras ang shepherd. Ang mga mata nito'y nagbago mula sa galit patungo sa pagkalito. "Diyos ko, may bumulong. Dapat na siyang patulugin, delikado siya." "Hindi," tugon ni Nathan ng walang pag-aalinlangan. Tumayo ng matuwid. "Isasama ko siya pauwi." Ang pagsubok na maipasok ang aso sa kanyang truck ay naging bagong hamon. Nakapako ang shepherd, ang katawan nito'y naninigas sa takot. Hindi gumamit ng puwersa si Nathan. Sa halip, umupo siya sa malamig na semento, malumanay na nagkwento tungkol sa kanyang ranch, sa malawak na lupain at sa mga tahimik na umaga. Dumaan ang oras. 1 oras pagkatapos 2. "Mr. Ford," tawag ng auctioneer, ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa papalabas ng mga tao sa auction house. "Isasara na namin. Kung hindi mo siya kayang kontrolin, iiwan na namin siya rito." Kapag handa na siya, matigas na tugon ni Nathan, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Hindi hanggang sa lumubog na ang araw, na nag-iwan ng mahahabang anino sa sahig ng auction house nang ang German Shepherd ay gumawa ng maingat na hakbang palapit kay Nathan at isa pang hakbang kasunod nito. Nang makarating sila sa truck, naglalakad na ang aso sa tabi niya, hindi dahil sa tiwala kundi sa isang maingat na pagpapahintulot. Pinanood ni Ana mula sa malayo habang umalis ang truck. Ang papalubog na araw ay nagkulay lila at ginto sa kalangitan ng Montana. "Good luck!" mahinang bulong ni Ana, may halong pangamba. Hindi niya tiyak kung para sa lalaki o sa aso ang hiling na iyon. Sa mga sandaling iyon, hindi nila alam na hindi lamang ito simpleng pagsagip. Ito ang simula ng isang paglalakbay na maglalantad ng malalim na lihim,
susubok sa mga patakaran ng militar at magpapakita na ang tunay na paggaling ay madalas na nagmumula sa pagtulong sa isa pang kaluluwa na muling matuklasan ang daan pabalik sa liwanag. Ang unang gabi sa ranch ay naging mahirap para kina Nathan at sa German Shepherd. Inihanda ni Nathan ang lumang kamalig, nilagyan ito ng sariwang dayami at tubig upang maging komportabling kanlungan, ngunit natigilan ng aso sa pintuan, nanginginig habang nakatitig sa loob ng kamalig na parabang may nakakatakot na alaala roon. "Sige," mahinang sabi ni Nathan, "gagawin natin ito sa paraan mo." Magdamag silang naglagi sa labas, si Nathan sa hagdanan ng beranda habang ang aso'y nanatiling nakabantay sa gilid ng bakod, palaging handa sa pagtakas. Lumipas ang gabi ng walang tulog para sa kanilang dalawa. Sa unang liwanag ng bukang liwayway sa kabundukan ng Montana, napansin ni Nathan na hindi man lang ginalaw ng aso ang pagkaing iniwan niya. Maagang dumating si Dr. Richards kinabukasan, ang kanyang truck ay nag-iwan ng alikabok sa graba ng driveway. "Kumusta ang unang gabi?" tanong niya, mabilis na napansin ang hindi ginalaw na pagkain at ang pagod na anyo ni Nathan. "Nagsasanay pa," sagot ni Nathan, ang boses niya ay magaspang mula sa magdamag na pakikipag-usap sa asong hindi lumalapit. Nauwi sa wala ang pagtatangkang suriin ng veterinaryo ang aso. Nang kinuha ni Ana ang kanyang bag, biglang nagbago ang postura ng shepherd. Tumayo ang balahibo nito. Ang mababang ungol ay nagmumula sa dibdib nito, puno ng pagbabanta. Sa bawat hakbang ni Ana, umatras ang aso hanggang ang likod nito'y dumikit sa bakod. Ang mga ngipin nito'y nakalitaw sa mapanlaban na pagkagulat. Ang mga matay puno ng matinding takot. Hindi ito simpleng takot, puna ni Ana, maingat na pinapanatili ang distansya. Trauma ito. Kung anuman ang ginawa nila sa kanya, may kinalaman sa mga kagamitang medikal. Ginugol ni Nathan ang araw sa pagtatangkang magtaguyod ng rutang makakatulong sa aso, ngunit ang bawat pagsubok ay sinusuklian ng agresibong galaw o ganap na pag-iwas ng shepherd. Ang aso'y nagbabago mula sa malalakas na pagsugod hanggang sa nanginginig na pagkatakot sa mga sulok ng bakuran. Habang papalapit ang gabi, unti-unting bumigat ang pagod at pagkabigo kay Nathan. Mahigit 24 na oras nang hindi kumakain ang aso, ayaw magpalapit kahit kanino, at walang senyalis ng pagpapabuti. Biglang nagring ang telepono ni Nathan. Si Ana ang tumatawag upang kumustahin sila. Kung minsan, mahinang sabi ni Ana, kung masyado na silang sugatan, hindi siya nawawala ng tuluyan. Putol ni Nathan, nakatingin sa shepherd habang paikot-ikot ito sa gilid ng bakod. "Naliligaw lang siya katulad ko noon." Nang bumagsak ang dilim at nagsimulang bumuhos ang bagyo sa kabundukan, dumating ang kanilang tunay na pagsubok. Ang unang dagundong ng kulog ay nagdulot ng matinding takot sa German Shepherd. Sumalpok ito sa bakod, nasugatan ang balikat at tumakbong palayo patungo sa dulo ng bakuran. Hinabol ni Nathan ang aso, basang-basa ang jacket at mabigat ang mga bota sa putik. Ang anino ng aso'y nawawala at lumilitaw sa bawat pagkislap ng kidlat. Tumakbo sila ng halos 2 milya bago naipit ang aso sa isang kanal, nanginginig sa takot. Tinitigan ni Nathan ang nanginginig na aso at nagpasya. Umupo siya sa putikan. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha at nagsimulang magsalita. "Naiintindihan kita," mahinang bulong niya, "kapag ang kulog ay parang putok ng baril, kapag ang bawat anino ay tila banta, kapag pakiramdam mo'y hindi ka na makapagtitiwala dahil ang tiwala ay nauwi sa pagkawala." Bahagyang gumalaw ang mga tainga ng shepherd, nakatuon ang mga mata nito kay Nathan. "Pero hindi ka pwedeng manatili sa lugar na puno ng sakit magpakailanman. Maniwala ka, sinubukan ko na." Lumipas ang oras habang palakas ng palakas ang bagyo bago ito humupa. Nanatili silang walang galaw hanggang sa unang sinag ng araw ay bumagtas sa ulap.
Unti-unting lumapit ang German Shepherd kay Nathan, hakbang-hakbang na puno ng pag-iingat. Bagaman nanatili itong ilang pulgada mula sa maaabot ni Nathan, nagsimulang mabuo ang isang ugnayan. Magkasama silang naglakad pabalik sa ranch, bawat isa'y may dalang sariling sugat. Ang kanilang pinagdaanang sakit ang naging tulay sa pagitan nila. Hindi pa ganap ang pagtitiwala, ngunit ito'y isang simula. Pagkalipas ng isang linggo, dumating si Anna Richards na may dalang balitang magbabago sa lahat. Pumasok siya sa kusina ni Nathan, dala ang makapal na Manila envelope at umupo sa mesa ng may mabigat na ekspresyon. Na-release na ang mga service records niya. Anunsyo ni Anna, inilatag ang mga dokumentong may mga opisyal na selyo. Ang tunay niyang pangalan ay Max. Nagsilbi siya sa Marine Corps sa Afghanistan sa ilalim ng Special Operations Command. Nanginginig ang mga kamay ni Nathan nang abutin niya ang mga papeles. Samantala, si Knight, ang pangalang ibinigay niya sa German Shepherd dahil sa ugali nitong maglagi sa likuran, ay nakamasid ng mabuti mula sa tabi ng pinto. 3 combat tours, patuloy ni Anna. Napakaraming medalya pero may nangyaring insidente. Halos puro redacted ang mga records, ngunit may isang bahagi, 6 na buwan, na nawala siya sa anumang opisyal na tala. Matalim ang tingin ni Nathan habang sinisiyasat ang mga dokumento. Baka sa kanyang mukha ang lalim ng iniisip. Ang mga training logs na ito, sabi ni Nathan habang tinuturo ang isang seksyon, tingnan mo ang mga timestamps. Pinilit nila siyang magtrabaho ng 20 oras sa isang araw. Walang asong kayang tiisin yan. Mayroon pang iba, sabi ni Anna, huminto saglit bago inilabas ang isa pang dokumento. Ang oras ng huling deployment niya, kapareho ng huling turko. Bulong ni Nathan, halos hindi marinig ang boses. Nakatitig siya kay Knight habang bumabalik sa kanya ang mga alaala. Nandoon siya nung araw na nawala ang team ni Baker sa Kandahar. Naging mabigat ang katahimikan sa silid. Kumilos ang mga tainga ni Knight, parang nakaramdam ng kilalang lungkot sa boses ni Nathan. Sa unang pagkakataon, lumapit ang aso sa mesa ng kusa. May nagtakip ng pagkatao niya, tahimik na sabi ni Anna. Ang mga asong militar ay hindi basta-basta napupunta sa civilian auctions, lalo na kung tinakpan ang kanilang mga kasaysayan. Biglang tumayo si Nathan, dahilan para umatras si Knight pabalik sa kanyang sulok. Sino ang naging handler niya? Sino ang huling nag-command sa kanya? Umiling si Anna. Lubos na nakaredak ang impormasyon na iyon, pero may kakilala ako sa Pentagon na maaaring makatulong. Hindi opisyal, siyempre. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin ang lumalalang pagkabalisa ni Knight. Nang magsimula ang aso na umunggol ng matinis at kinamot ang kanyang leeg, saka lamang nila napansin. Dahan-dahang lumapit si Nathan, mahinahon ang boses. Sa unang pagkakataon, hindi umatras si Knight. Habang sinusuri ang makapal na balahibo sa leeg ni Knight, naramdaman ni Nathan ang isang metal na bagay, isang maliit na tag na hindi napansin at ngayon ay bahagyang nakabaon sa balat. Tawagan mo ang klinika, utos ni Nathan kay Anna. Kailangan nating malaman kung ano ito. Kinagabihan, nang bahagyang patulugin si Knight, maingat na tinanggal ni Claire ang military identification tag sa leeg nito. Kupas na ang mga numero, ngunit may isang pangalan na malinaw pa rin, Handler Major Richard Sterling. Namutla si Nathan. Sterling? Imposible. Tinanggal siya sa serbisyo dahil sa mga ethics violations 3 taon na ang nakakalipas. Kilala mo siya? Kilala siya ng lahat. Siya ang namuno sa Enhanced Training Program. May mga bulong-bulungan tungkol sa mga pamamaraan niya, pero walang konkretong ebidensya na lumabas. Nakatitig si Nathan kay Knight na noon ay unti-unting nagigising mula sa epekto ng pampatulog. Nang magmulat ng mata si Knight, nagtama ang mga tingin nila ni Nathan, punong-puno ng pagkilala at takot. Ang mga kalupitang dinanas ni Knight sa loob ng 6 na buwang pagkawala niya, ang mga pagsubok na pinagdaanan niya,
ay tila nag-uugnay sa mga mataas na opisyal sa programa ng pagsasanay ng mga asong militar. "Anong balak mong gawin?" tanong ni Claire. Mabilis na sumagot si Nathan. "Hahanapin ko si Sterling. Kahit ano pa ang pinagdaanan ni Knight, nararapat siyang makamit ang hustisya. Lahat sila nararapat." Sa sandaling iyon, hindi nila alam na ang pagsusumikap nilang hanapin ang katotohanan ay maglalagay sa kanila sa panganib at ang mga lihim na mabubunyag ay maaaring yumanig sa buong sistema ng pagsasanay ng mga asong militar. Dumating ang pinakamahalagang sandali sa isang tahimik na linggo ng umaga. 3 linggo matapos nilang matagpuan ang tag ni Knight. Nakaupo si Nathan sa porch chair, nakatulog, ngunit ginising ng mga bangungot na hindi siya tinitigilan. Nagising siya sa tunog ng mahihinang ungol. Si Knight ay nasa bakuran, nilalamon ng sariling mga bangungot, ang mga paa niya ay kumikilos na parang tumatakbo habang mahihinang hikbi ang lumalabas sa kanya. Sa reflex, ginamit ni Nathan ang malumanay na tono na karaniwan niyang ginagamit sa mga sundalong tinamaan ng trauma. "Ligtas ka na ngayon. Panaginip lang yan. Nasa Montana ka, sa ranch. Tapos na ang digmaan." Dumilat ang mga mata ni Knight, ngunit sa halip na karaniwang agresibong reaksyon sa mga biglaang paggising, nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang tingin niya'y nakatuon kay Nathan nang may kakaibang lalim. Matagal silang hindi gumalaw, parang nagtatantyahan sa katahimikan. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, umakyat si Knight sa hagdan ng porch at humiga. May kaunting agwat sa pagitan nila, ngunit malinaw na pinili niyang mas mapalapit kay Nathan kaysa dati. "Oo, kilala ko rin yan," mahinang sabi ni Nathan. "Yung mga bangungot na bumabalik ka roon, hindi mo mailigtas ang kahit sino kung saan bumabagsak ang lahat." Habang nagsasalita siya, nakikinig si Knight ng mabuti. Ang mga tainga niya'y nakataas, ang katawan niya'y unti-unting humuhupa ang tensyon, ngunit ang mga matay nanatiling matalas at alerto. Patuloy na nagsalita si Nathan, unti-unting ibinabahagi ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Ang ambush na nagwasak sa kanyang unit, ang walang katapusang mga gabi sa rehab, at ang patuloy na pagkakonsensya na hindi siya tinitigilan. Dumating si Dr. Richards para sa kanyang pangkaraniwang pagbisita at natigilan sa nakita si Nathan na nagbabasa ng dyaryo sa porch at si Knight na nakaupo sa paanan ng hagdan, hindi pa ganap na magkalapit ngunit tahimik na nagkakasama. Hindi kapanipaniwala, mahinang bulong ni Ana, maingat na pinanatili ang distansya upang hindi masira ang balanse sa pagitan nila. "Anong nagbago?" "Nagkakilala kami," sagot ni Nathan, nakatitig pa rin sa dyaryo. "Minsan, yun lang ang kailangan." Maghapon, nagpatuloy ang maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Kinuha ni Knight ang pagkain ng direkta mula sa kamay ni Nathan, bagaman lumalayo pa rin siya upang kainin ito tuwing may biglaang tunog na gaya ng backfire ng kotse. Sa halip na tumakbo palayo, unti-unti siyang lumalapit sa porch kung saan nakaupo si Nathan. Bawat kilos ni Knight ay nagpapakita ng unti-unting nabubuong tiwala, marupok at pinaghirapan. Kinagabihan, habang inihahanda ni Nathan ang hapunan ni Knight, tumawag ang contact ni Claire mula sa Pentagon. Maikli ang usapan, ngunit malalim ang naging epekto nito. Napansin ni Knight ang biglaang pagkabalisa ni Nathan, kaya lumapit siya. "Nahanap nila si Sterling," anunsyo ni Nathan matapos ibaba ang telepono. "Nasa isang pribadong military firm na siya ngayon, nagsasanay ng mga aso para sa mga security operations sa ibang bansa." Nagsimulang bumigat ang mga kamao ni Nathan sa gilid ng counter. Patuloy pa rin ang pananakit niya, patuloy na nakakaligtas sa hustisya. Lumapit si Knight, tumutugon sa bigat ng boses ni Nathan. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang sariling kahinaan. Bahagyang nanginig ang mga paa niya at ang mga tainga niya'y nakadikit sa ulo nang marinig ang pangalan ni Sterling. Sa isang iglap, naunawaan ni Nathan na hindi lamang siya ang biktima
ng nakaraan nilang dalawa. Pareho silang sugatan, parehong nagdurusa sa mga anino ng isang lalaking tila walang konsensya. Ang galit sa mga mata ni Nathan ay napalitan ng determinasyon. Lumuhod siya sa tabi ni Knight at mahina ngunit matatag na sinabi, "Hindi ka nag-iisa, hahanapin natin siya." Pananagutan niya ang lahat ng ginawa niya. Sa sandaling yon, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila, isang samahang nakaugat sa parehong sakit at pagkagusto sa hustisya. At sa kabila ng dilim na bumabalot sa kanila, ang pangakong yon ang nagbigay liwanag sa kanilang misyon. Nakaluhod si Nathan sa harap ni Knight, ang boses niya ay matatag at puno ng determinasyon. "Pangako ko sa iyo, hindi na siya makakasakit pa ng ibang aso. Tatapusin natin ito kahit ano pang kailangan gawin." Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, ang kanilang pinagsaluhang nakaraan ay naging isang pinagsaluhang hinaharap, isang pangakong poprotektahan ang iba mula sa parehong kapahamakan. Unti-unting tumindig ng tuwid ang German Shepherd, muling lumitaw ang bakas ng kanyang disiplinadong nakaraan sa militar. Habang humahaba ang mga anino sa ranch, gumawa si Nathan ng matibay na hakbang. Binuksan niya ng maluwang ang pintuan ng bahay, hindi ito nilagyan ng anumang harang. Nakatingin si Knight mula sa bakuran. "Desisyon mo," sabi ni Nathan, "pumasok ka o manatili sa labas. Hindi ito kulungan." Lumipas ang mga sandali na tila napakabagal at sa wakas, sa maingat ngunit mapagpasyang mga hakbang, umakyat si Knight sa porch at pumasok sa loob. Tumigil siya malapit sa pintuan, nananatiling mapagmatyag, ngunit ginawa niya ang kanyang pagpili, ang tumapak sa loob, ang magbigay ng piraso ng tiwala. Kinagabihan, sa unang pagkakataon mula nang dumating si Knight sa ranch, parehong nakatulog ng payapa sina Nathan at Knight, malaya mula sa mga bangungot na humahabol sa kanila. Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa ranch. Si Sarah Baker, ang byuda ni Lieutenant Michael Baker mula sa huling tour ni Nathan, ay lumitaw isang umaga nang walang abiso. Iba ang naging tugon ni Knight sa bisitang ito kumpara sa dati niyang pagiging maingat sa mga hindi pamilyar na tao. Lumapit si Knight kay Sarah ng mabagal ang hakbang. Ang buntot niya ay nakababa ngunit hindi nakatiklop sa pagitan ng mga paa. Natigilan si Sarah sa hagdan ng porch. Puno ng luha ang kanyang mga mata. "Siya ba yun?" mahina niyang tanong. Sa huling sulat ni Mike, binanggit niya ang isang aso. Sinabi niya na iniligtas nito ang 3 sa kanyang mga tauhan. Bago pa man matapos ang pangungusap ni Sarah, nakita ni Nathan kung paano dahan-dahang isinubsob ni Knight ang ulo niya sa kamay ni Sarah. Ang kilos na iyon ay banayad at sadyang ginawa at napahinga ng malalim si Nathan. Bumagsak si Sarah sa kanyang mga tuhod at niyakap si Knight sa leeg. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa ranch, malugod na tinanggap ni Knight ang yakap ng isang tao nang walang alinlangan. Naalala niya sa bulong ni Nathan, ang mga asong militar, hinding-hindi nila nakakalimutan ang kanilang mga sundalo. Habang nagkakape, ibinahagi ni Sarah ang mga natuklasan niya. Sa mga huling sulat ni Mike, nagpapahiwatig na siya ng pangamba tungkol sa programa ng pagsasanay ng mga aso, lalo na sa mga kontrobersyal na pamamaraan ni Major Sterling. Nagkakalap ng ebidensya si Mike, paliwanag ni Sarah. Napansin niya ang kakaiba, nawawala ang mga aso, lalo na yung mga nagpapakita ng problema sa pag-uugali. Nakahiga si Knight sa paanan ni Sarah habang nag-uusap sila, ngunit tuwing maririnig ang pangalan ni Sterling, napapatingala siya, ang mga taingan niya'y nakataas. Ang panginginig sa kanyang mga paa, alaala ng mga araw bago ang ambush, ay muling lumitaw. Nagpatuloy si Sarah, ipinadala niya sa akin ito, sabay labas ng isang selyadong sobre. Sinabi niya na itago ko ito, kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ko ito binuksan.
Nagkatinginan sina Nathan at Sarah, parehong nakaramdam ng bigat ng mga lihim na nakatago sa loob ng sobre. Habang kinakapan ni Nathan ang selyo, naramdaman niya ang malamig na dampi ng nakaraan na bumabalik. Si Knight na noon ay tahimik na nakamasid ay lumapit ng kaunti, tila nararamdaman ang kahalagahan ng mga sandaling iyon. Sa pagbukas ng sobre, lumabas ang mga larawan, mga tala at mga koordinato. Ito ang mga lugar kung saan nawawala ang mga aso, sabi ni Nathan, nagbabasa sa sulat kamay ni Mike. At lahat ng lokasyon ay konektado kay Sterling. Sumilay ang galit sa mga mata ni Nathan, ngunit mas nanaig ang determinasyon. Hahanapin natin siya, hindi na siya makakatakas sa mga ginawa niya. Tumingin siya kay Knight na noon ay nakatingin sa kanya nang may pagsang-ayon. Magkasama silang humakbang patungo sa hindi tiyak na hinaharap. Dala ang pangakong hindi na muling maaabuso ang mga inosente. Nang buksan nila ang sobre, lumantad ang mga nilalaman nito, mga litrato, mga sulat kamay na tala, detalyadong mga log ng pagsasanay, mga dokumentong naglalarawan sa paggamit ng matinding teknik sa pagpapahirap, at ang pinakamatindi sa lahat, mga record na nagpapakita ng malulusog na asong militar na minarkahan bilang hindi matatag matapos masaktan sa pagsasanay. Habang binabasa ni Nathan ang mga dokumento, bigla niyang naintindihan. Hindi lamang nang aabuso si Sterling, sistematikong sinisira niya ang mga asong maaaring maglantad ng kanyang mga maling gawain at saka inaalis ang mga ito sa programa. Biglang tumayo si Knight at tumakbo papunta sa bintana. Isang malaking itim na SUV ang huminto sa dulo ng daanan ng rancho. Kahit mula sa malayo, kitang-kita na natigilan si Knight sa matinding takot. Pumunta ka sa likod na kwarto, utos ni Nathan kay Sarah. Kunin mo lahat ng dokumento at tawagan si Claire Richards. Kailangan natin ang mga file na iyon, dagdag niya ng apurahan. Mula sa likod ng salamin, natanaw nila ang dalawang lalaking nakasuot ng simpleng damit na papalapit sa bahay. Ang ungol ni Knight ay nag-iba ng tono. Hindi na ito para sa depensa, kundi para sa matinding proteksyon. Pumuwesto siya sa pagitan ni Nathan at ng pintuan, bumabalik ang kanyang mga instintong militar ng buong lakas. Nang kumatok ang mga bisita, bahagyang binuksan ni Nathan ang pinto, maingat na tinatakpan ang loob ng bahay. Nagpakilala ang dalawa bilang mga private security consultants, naghahanap ng mga retiradong asong militar para sa mga mission sa ibang bansa. Alam namin na kamakailan ka lang kumuha ng German Shepherd, sabi ng isa ng mahinahon. Handa kaming mag-alok ng malaking halaga para sa kanya. Sa likod ni Nathan, lalong lumalim ang ungol ni Knight, puno ng takot at sakit mula sa nakaraan, ngunit ngayon ay may halong paglaban. Pribadong pag-aari ito, sagot ni Nathan ng malamig, at hindi siya ipinagbibili. Mr. Ford, lumapit ang isa pang lalaki, may mga asong napakahalaga para i-retire. Sigurado akong nauunawaan mo iyon. Nauunawaan ko ang punto mo, sagot ni Nathan ng matalas. Pero alam ko rin na ang panghaharas sa isang retiradong marine at ang iligal na pagtatangkang kunin ang isang dating military asset ay mga federal na krimen. Gusto niyo bang tawagan ko ang Military Legal Services o tatawag muna ako sa lokal na pulis? Napaatras ang mga lalaki, ngunit nag-iwan ng babala na hindi pa tapos ang labanan. Pagkaalis nila, natagpuan ni Nathan si Knight sa kusina, nakasiksik sa tabi ng mga kabinet, nanginginig ang buong katawan. Ngunit nang umupo si Nathan sa sahig, malapit sa kanya, dahan-dahang lumapit si Knight at idinantay ang katawan sa binti ni Nathan. Isang maikling sandali iyon, ngunit nagpakita ng malaking pagbabago. Pinili ni Knight ang pagiging malapit kaysa sa pag-iisa sa kabila ng kanyang takot. Hindi ka na nila gagalawin muli, bulong ni Nathan, hindi habang buhay pa ako. Lumabas mula sa likod na kwarto si Sarah, seryoso at determinado ang mukha.
Namatay si Mike para mailantad ito, sabi niya ng madiin. Kailangan nating tapusin ang sinimulan niya. Napatitig si Nathan kay Knight na ngayon ay kalmado at alerto sa kanyang tabi at tumango bilang pagkilala. Ang tingin ng German Shepherd ay matalim at malinaw, nagpapakita hindi lamang ng katapatan kundi ng malalim na pakiramdam ng pakikipagkaisa. Hindi na sila basta-bastang biktima at tagapagligtas, sila ngayon ay tunay na magkasangga. Tumindi ang sitwasyon 3 araw matapos ang nakakabahalang pagbisita ng mga tauhan ni Sterling. Bago pa sumikat ang araw, dumating si Claire Richard sa rancho gamit ang kanyang truck pang veterinaryo. Nag-iiwan ng alikabok sa malamlam na liwanag ng umaga. Maputla ang kanyang mukha nang iabot niya kay Nathan ang isang Manila envelope. May 3 pang asong militar mula sa programa ni Sterling ang pinatay kamakailan sa isang pribadong klinika. Paliwanag niya, inilalatag ang mga medikal na ulat sa ibabaw ng mesa sa kusina. Bawat ulat ay may tag na ang mga aso ay agresibo at hindi na maayos, lahat ay may petsang nasa loob ng nakaraang buwan. Nang marinig ang pag-uusap, itinaas ni Knight ang kanyang ulo mula sa kanyang pwesto sa kusina. Ang mga tainga niya ay nakatayo, tahimik, na nakikinig sa bawat salita. Tinatakpan nila ang kanilang mga bakas, sabi ni Nathan habang sinisiyasat ang mga dokumento. Inaalis nila ang anumang ebidensya bago pa natin ito mailantad. Tumango si Claire nang mabigat ang damdamin. May kilala ko sa Pentagon na nagsabing nakakuha si Sterling ng malaking kontrata para mag-supply ng mga asong sinanay sa mga military contractor sa buong mundo. Walang regulasyon, walang pagsusuri. Natigil ang kanilang pag-uusap nang may malakas na katok sa pintuan. Biglang tumayo si Knight, nagbago ang kanyang anyo. Ang dating takot na aso ay napalitan ng alerto at handang asong militar. Sumilip sila sa bintana at nakita ang isang lalaking nakasuot ng formal na suit, may hawak na badge. FBI Special Agent Marcus Reynolds, anunsyo niya, seryoso ang mukha. Mr. Ford, simula niya nang makaupo sila sa sala. Matagal na naming iniimbestigahan ang mga programa ni Major Sterling. Si Lieutenant Baker ang naging impormante namin hanggang sa kanyang biglaang pagkamatay. Pumwesto si Knight sa pagitan ni Nathan at ng ahente, nakatutok ang mga mata kay Reynolds na puno ng pagbabantay. Ang hindi namin inakala, patuloy ni Reynolds, ay natukoy na ni Sterling ang mga asong nakaranas ng pinakamatinding pang-aabuso. Sistematikong inaalis niya ang mga ito para burahin ang kanyang mga bakas. Ang aso mo marahil ang huling natitirang nakakita sa lahat ng iyon. Nagsimulang umusbong ang malamig na galit sa dibdib ni Nathan. Ilan? 27 aso sa loob ng 3 taon, lahat ay mahuhusay na asong militar na biglang idineklara bilang hindi matatag at pinatay. Saglit na tumigil si Reynolds, ang mga mata niya ay tumuon kay Knight, pero sa isang ito nagkamali siya, naging pabaya siya. Biglang nagsalita si Claire mula sa sulok ng kwarto, yung naka-embed na ID tag na inalis natin. Tumango si Reynolds, may GPS tracker yon, kaya natuntun ka ng mga tauhan ni Sterling. Maaari rin nitong patunayan na sinusubaybayan niya ang mga aso kahit tapos na ang kanilang opisyal na serbisyo, isang malinaw na paglabag sa mga alituntuning militar. Habang nagpapatuloy ang usapan, unti-unting nagbago ang kilos ni Knight. Lumapit siya kay Nathan, hindi dahil sa takot, kundi tila naghahanda para magtanggol. Bumabalik ang kanyang pagsasanay bilang asong militar, ngayon ay pinapalakas ng katapatan at hindi ng pamimilit. Malakas ang koneksyon ni Sterling, babala ni Reynolds. May mga kakilala siyang mataas ang posisyon sa militar, mga pribadong security company at pati na sa politika. Nakaya na nilang patahimikin ang mga investigasyon dati. Kailangan natin ng hindi mapapasubaliang ebidensya. Ano ang tungkol sa mga dokumento mula kay Sarah Baker? Tanong ni Claire.
Magandang simula ang mga iyon, pero hindi sapat kung iyon lang ang hawak natin. Biglang may malakas na putok sa labas. Agad na kumilos si Knight, tumalon kay Nathan at itinulak siya palayo sa bintana, sakto bago ito sumabog at nagkalat ng bubog sa lugar na kanina'y inuupuan ni Nathan. Mabilis na inilabas ni Reynolds ang kanyang baril at sinigurado ang paligid habang si Claire naman ay nagtago sa likod ng counter sa kusina. Pero si Knight ang tunay na kumilos ng mabilis at may kasanayan. Mabilis na inikot ang bahay, sinuri ang bawat posibleng pasukan, lumabas ang lahat ng natutunan niya sa pagsasanay. Pagdating ng mga lokal na pulis, makalipas ang 20 minuto, natagpuan nila ang mga basyo ng bala na nakatago sa gilid ng kagubatan, isang planadong babala para manakot, hindi para manakit. Natatakot na sila, sabi ni Reynolds habang ibinabalik ang baril sa kanyang holster. Ibig sabihin, may natuklasan tayong pilit nilang itinatago. Kinagabihan, matapos umalis sina Reynolds at Claire, naupo si Nathan sa beranda kasama si Knight sa kanyang tabi. Alerto ang German Shepherd, ngayon ay may halong deliberadong proteksyon ang kanyang anyo. Hindi na siya basta-bastang biktima, kundi naging matatag na tagapagbantay. Iniligtas mo ang buhay ko ngayon, bulong ni Nathan, dama ang pasasalamat sa kanyang boses, tulad ng ginawa mo para sa mga sundalo sa Afghanistan. Tumingin si Knight sa kanya at sa titig na iyon, nakita ni Nathan ang isang bagay na hindi nagawang sirain ni Sterling. Hindi lang isang gamit militar, kundi isang hindi matitinag na espiritu ng mandirigma. Bukas, deklarasyon ni Nathan, sisimulan na natin ang laban. Sa mga salitang ito, tumayo ng mas matikas si Knight, tumugon ang katawan sa matatag na tono ni Nathan. Lumampas na sila sa mga papel na biktima at tagapagligtas. Sila ngayon ay mga magkasamang mandirigma, piniling ipaglaban ang kanilang sariling laban. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula kinaumagahan matapos ang insidente. Nagising si Nathan bago sumikat ang araw at nakita si Knight na nakabantay sa tabi ng kanyang kama, alerto ngunit kalmado. May bagong talas sa mga mata ng German Shepherd, tila muling naggalab ang apoy na matagal nang napigilan dahil sa mga pangyayari noong nakaraang araw. Kailangan nating mag-ensayo, bulong ni Nathan, hindi sa dating paraan, kundi sa ibang pamamaraan. Habang kumakain ng almusal, tumawag si Agent Reynolds na may babala. Nagpadala ang security company ni Sterling ng mga tauhan sa 3 estado. Sistematikong sinusuri ang mga lugar kung saan inilagay ang kanilang mga dating aso. 2 pang aso ang pinatay umano dahil sa problema sa ugali. Dumating si Dr. Richards bandang tanghali, dala hindi lamang ang mga pang-medikal na kagamitan kundi pati na rin ang mga gamit sa pagsasanay. Para maprotektahan siya, pahayag ni Claire, kailangan niyang lubos na magtiwala sa atin at kailangan nating lubos na magtiwala sa kanya. Ang estratehiyang ginamit nila para sa paggaling ni Knight ay ibang-iba sa mga karaniwang pamamaraan sa militar. Sa halip na ipilit ang pagsunod, hinayaan nila si Knight na magpasya sa takbo ng proseso. Kailangang kusang loob at kapwa ang tiwala. Nagsimula sila sa simpleng check-up sa kalusugan. Dati, kapag sinusuri ang mga sugat ni Knight, nagiging agresibo ito. Ngunit sa pagkakataong ito, habang katabi ni Nathan at ginagamit ang kalmadong boses, hinayaan ni Knight na lapitan siya ni Claire. Nangatog siya ng bahagya, ngunit hindi siya umatras. Maganda ang paggaling ng kanyang mga sugat, obserba ni Claire habang maingat na hinahaplos ang mga peklat. Pero mag-ingat sa ilang bahagi ng katawan niya, sinanay siya gamit ang sakit. Kumuyom ang kamao ni Nathan, ipakita mo sa akin kung saan. Sa loob ng 1 oras, ipinakita ni Claire kung paano kumikibot si Knight kapag pinindot ang ilang bahagi ng katawan.
mga lugar kung saan ginamit ang electric collar, kung saan ang matinding parusa ay nag-iwan ng malalim na pinsala. Bawat natutuklas ang peklat ay nagpapalalim sa determinasyon ni Nathan na pabagsakin ang mapang-abusong programa ni Sterling. Ang pinakamalaking pagbabago ay dumating sa pagsasanay sa hapon. Sa halip na gumamit ng mahigpit na utos militar, ginamit ni Nathan ang kaswal na pakikipag-usap. "Gusto mo bang samahan ako sa pag-ikot sa paligid?" Alok ni Nathan kay Knight. Tumayo ang mga tainga ng aso, pinag-isipan ng imbitasyon. Pagkatapos, kusa siyang lumapit sa tabi ni Nathan. Magkasama nilang nilibot ang hangganan ng ranso. Itinuro ni Nathan ang mga posibleng kahinaan sa seguridad habang si Knight naman ay nagbibigay ng sariling opinyon sa pamamagitan ng mga tahimik na pagbabago sa kanyang postura at focus. Hindi na lamang sila tagapagsanay at aso, naging magkasamang veterano na silang nagkakaisa sa bawat galaw. Dumating si Sarah Baker na may dala pang mga dokumento mula sa kanyang yumaong asawa, luhaan, habang pinagmamasdan ang kooperasyon ng dalawa. "Maging proud sana si Mike," wika niya. "Ganito dapat ginagamit ang mga asong militar bilang mga kasosyo, hindi lang mga gamit." Sa hapon na iyon, habang nagpapahinga sina Nathan at Knight sa lilim ng puno, lumapit si Claire at tumango kay Nathan. "Nabubuo na ang tiwala," sabi niya. Hindi lang niya binabalik ang dating pagsasanay, nagpapakita siya ng bagong layunin. Tumingin si Nathan kay Knight, na ngayon ay nakahiga ng kampante sa tabi niya, ang mga matay alerto ngunit kalmado. "Simula pa lang ito," bulong ni Nathan. "Hindi na lang laban ito laban kay Sterling. Isa na itong laban para sa kanya, para sa lahat ng asong pinagkaitan ng karapatan." At habang lumalalim ang hapon, naramdaman ni Nathan ang kapayapaan sa tabi ng kanyang bagong kaalyado. Hindi na bilang tagapagligtas at biktima, kundi bilang magkasamang mandirigma. Habang lumalim ang tiwala, lumakas din ang kumpiyansa ni Knight sa sarili. Gabi-gabi, unti-unti siyang lumapit sa kama ni Nathan hanggang sa tuluyang magpahinga sa paanan nito. Sa araw, nanatili ang kanyang pagbabantay, ngunit nawala na ang takot na datihi bakas sa kanyang kilos. Hindi na niya binabantayan ang rancho dahil sa nakasanayan, kundi dahil tinanggap na niya ito bilang sariling tungkulin. Isang mahalagang pangyayari ang naganap sa gitna ng isang bagyong may kulog. Dati, ang ganitong sitwasyon ang nagdudulot ng matinding takot kay Knight, na parabang bumabalik ang mga alaala ng digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang umalingaw-ngaw ang unang kulog mula sa kabundukan, sumandal si Knight sa binti ni Nathan. "Okay lang," bulong ni Nathan ng may lambing. "Ligtas tayo rito." Tumingala si Knight kay Nathan at sa unang pagkakataon, nakita ni Nathan ang ganap na pagtitiwala sa mga mata ng aso. Pinili ni Knight ang kalma kaysa pagtakas. Isa itong maliit na tagumpay, ngunit sa mundo ng paggaling mula sa trauma, napakalaking bagay nito. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa beranda at pinapanood ang papalayong bagyo, ibinahagi ni Claire ang balita mula sa kanyang contact sa Pentagon. May malaking demonstrasyon ang kumpanya ni Sterling para ipakita ang kanilang advanced na mga teknik sa pagsasanay sa loob ng 2 linggo. Inaasahan nila ang mga tagamasid mula sa militar, mga kalahok sa pribadong sektor at pati na rin ang mga mamimili mula sa ibang bansa, sabi ni Claire. Sa pagbanggit ng pangalan ni Sterling, bumagsak ang mga tainga ni Knight, ngunit wala na ang dati niyang panginginig. Sa halip, lumapit siya kay Nathan na parang handa sa anumang mangyayari kaysa natatakot. "Ito na ang pagkakataon natin," naisip ni Nathan. "Isang pampublikong kaganapan, magkakaroon ng mga saksi kung maipapakita natin ang ginagawa nila." "Delikado," babala ni Claire. "Binabantayan pa rin ng tauhan ni Sterling ang rancho." Tumingin siya kay Knight.
Sigurado ka bang kaya niyang harapin sila? Halos parang nauunawaan ang usapan, tumayo si Knight at lumapit sa gilid ng beranda. Tumindig siyang matikas, taas noo, parang sundalong muling natagpuan ng dangal. Pero ang dignidad na iyon ay hindi dahil sa matinding pagsasanay, kundi bunga ng kanyang paggaling. Higit pa siyang handa, marahang tugon ni Nathan, pinili niyang manindigan. Kinagabihan sa unang pagkakataon, simula nang tumira siya kay Nathan, kusang ipinatong ni Knight ang ulo niya sa tuhod ni Nathan. Isang simpleng kilos, ngunit punong-puno ng kahulugan, isang tahimik na pangako ng katapatan at suporta mula sa isang mandirigmang muling natutong magtiwala. Sinimulan ng kwento ni Knight at Nathan ang usap-usapan sa maliit na komunidad sa Montana. Nagsimula ang lahat kay Mark Wilson, ang may-ari ng lokal na tindahan ng pagkain para sa mga hayop at isang veterano ng Vietnam na nakakita sa kahangahangang paggaling ni Knight tuwing siya'y nagde-deliver sa rancho. May kakaibang tingin ang asong yan, sabi ni Mark sa kanyang mga parokyano sa Wilson's Feed Supply. Ganyan ang tingin ng mga aso sa unit namin noon. Hindi lang siya basta rescue dog, isa siyang sa atin. Ang kanyang mga salita ay umantig sa mga kapwa veterano at mabilis na kumalat ang balita. Hindi nagtagal, si Richard Cooper, isang retiradong K9 handler ng Marines, ay naglakbay ng 3 oras para lang makilala si Knight. Dumating siya sa rancho ng maaga, mabagal ang kilos dahil sa tungkod na kanyang ginagamit. Major Sterling, sabi ni Cooper, ang boses ay puno ng pigil na galit. Alam kong may mali sa programa niya. Nawalan ako ng 2 magagaling na aso dahil sa sinasabi niyang advanced training methods niya. Parehong idineklara na unstable matapos magpakita ng mga senyales ng injury. Habang nakatayo si Knight sa tabi ni Nathan, maingat niyang pinanood si Cooper na papalapit. Hindi siya kinakitaan ng takot sa pagdating ng veteranong handler. Sa halip, tila kinilala niya si Cooper bilang kapwa mandirigma. Nasa rancho rin si Dr. Richards upang idokumento ang patuloy na paggaling ni Knight. Kitang-kita niya ang kakaibang koneksyon sa pagitan ni Cooper at Knight. Nag-usap si Cooper at ang aso sa paraan na tanging mga military K9 handler ang nakakaintindi. Ang kilos ni Knight ay kahanga-hanga. Alerto pero kalmado, wala ni isang bahid ng trauma na dati niyang pinapakita. Naalala niya ang magagaling na handler, sabi ni Cooper, yung mga tumuring sa kanila bilang kasama sa laban, hindi lang kasangkapan. Tinangkang burahin ni Sterling ang koneksyon na yan, dagdag ni Cooper, na puno ng determinasyon, pero hindi niya ito kayang burahin ng tuluyan. Ang sumunod na bisita ay si Patricia Martinez, dala ang espesyal na regalo hindi para kay Nathan, kundi para kay Knight. Ang kanyang anak na lalaki ay nagsilbi sa Afghanistan kasama ang isang military working dog, kaya alam niya ang halaga ng mga ganitong kasama. Nagdala siya ng tunay na karne at sinabi, ang mga bayani na to nararapat sa pinakamainam. Tinanggap ni Knight ang regalo ng may dignidad. Ang mahinahong kilos niya ay parang walang bakas ng kanyang nakaraan. Napaluha si Patricia habang sinasabi, nandito sana si David ngayon. Ngunit natapos ang kanyang mga salita sa hangin, ang kabayaran ng digmaan ay masyadong mabigat. Ang pagkakaisa ng komunidad ay naging mas matindi nang bumisita si Sheriff Robert Davidson sa rancho. May 20 taong serbisyo sa militar bago naging pulis at may sariling K9 unit. Sa kanyang departamento, alam niya ang bigat ng sitwasyon. Matapos malaman ang nangyari, nagbigay siya ng matapang na pahayag, dito na matatapos to sa county natin. Dagdag pa ni Sheriff Davidson, may koneksyon ng mga tao ni Sterling pero hindi sila lampas sa batas dito. Maglalagay tayo ng patrol at babantayan ang access road ninyo. Tinutupad ni Sheriff Davidson ang kanyang pangako. Nag-umpisang magpatrolya ang kanyang mga tauhan sa paligid ng rancho ni Nathan.
Madalas silang tumigil upang makipagkwentuhan kay Nathan at hayaan si Knight na amuy ng mga patrol car. Sa bawat pakikisalamuha, lalong naging kampante at komportable si Knight sa mga tao. Samantala, nagkaisa rin ang mga lokal na veterinaryo. Sina Dr. Richards at ang kanyang mga kasamahan ay nag-alok ng libreng serbisyo, nagtayo ng network ng mga ligtas na klinika kung saan maaaring ipagamot si Knight nang walang pangamba na makialam ang mga tauhan ni Sterling. Ang mga bata sa komunidad ay tumulong din. Si Emma Lewis, ang 9 na taong gulang na anak ng punong guro ng lokal na paaralan, ay naantig sa kwento ni Knight. Nagsimula siya ng kampanya na tinawag na Protektahan ang ating mga asong militar, at nag-organisa ng pagbebenta ng mga lutong bahay na pagkain na nakalikom ng mahigit $2,000 para sa mga kagamitang medikal at karagdagang seguridad para sa rancho. Nang dumalaw si Emma at ang kanyang ama sa rancho upang ibigay ang pondo, isang nakakagulat na tagpo ang nangyari. Si Knight, na dati takot sa mga bata, ay lumapit ng mahinahon kay Emma at hinayaan siyang haplusin siya ng marahan. Ito'y isang makabuluhang sandali dahil iyon ang unang pagkakataon na hinayaan niyang hawakan siya ng isang bata. "Kita mo," sabi ni Emma ng may pagmamalaki, "hindi siya nakakatakot. Marami lang siyang pinagdaanan. Kailangan lang niya ng mga kaibigan." Ang suporta ng komunidad para kina Nathan at Knight ay lalong tumibay. Sa isang maaraw na linggo ng hapon nang bumalik si Richard Cooper, ngayon ay kasama ang 12 ng kapwa veterano. Nagtipon sila sa kamalig ni Nathan, dala ang mga kagamitan at supply, handang gamitin ang kanilang karanasan sa militar. Ang demonstrasyon ni Sterling ay naka-schedule sa loob ng 10 araw. Pahayag ni Cooper habang inilalatag ang mga mapa sa mesa. May mga taong handang kumilos, pero ang pangunahing layunin natin ay panatiling ligtas si Knight hanggang sa araw na iyon. Ang grupo ng mga veterano ay mabilis na nag-organisa sa mga koponan, bawat isa'y gumagamit ng kanilang partikular na kasanayan. Ang mga eksperto sa seguridad ay nagpatibay ng mga hangganan ng rancho, habang ang mga veterano sa komunikasyon ay nag-install ng mga advanced na monitoring system. Ang mga medikal na tauhan naman ay nagtayo ng mga protokol para sa agarang tugon sa emerhensya. Habang abala ang lahat, si Knight ay paikot-ikot sa mga grupo, unti-unting nagbabago ang kanyang kilos. Hindi na siya ang asong tila inusig ng nakaraan noong siya'y nasa auction. Sa piling ng mga batikang mandirigma, bumalik ang kanyang tindig bilang asong militar, hindi dahil sa takot o pagsasanay, kundi dahil sa bagong damdamin ng pagkakaisa at pagkakaintindihan. Nang lumubog ang araw, nagtipon ang mga veterano at si Nathan sa beranda. Dinala ni Sarah Baker ang dog tags ng kanyang yumaong asawa at maingat na isinabit ito sa bagong kwelyo ni Knight bilang tanda ng kanyang pagiging asong militar. Akala ni Sterling na mabubura niya ang pagkatao ng mga asong ito, sabi ni Cooper habang nakatingin kay Knight na nakabantay sa itaas ng hagdanan. Pero nakalimutan niya na hindi mo kayang sirain ang espiritu ng isang mandirigma, tao man o aso. Maaring masaktan sila pero hindi sila nawawala ng lakas, lalo na kung may mga taong nagbibigay halaga sa tunay na kahulugan ng katapatan. Dumating ang agarang tawag mula kay Agent Reynolds ng hating gabi, 5 araw bago ang nakatakdang demonstrasyon ni Sterling. Kakatapos lang nina Nathan at Knight sa huling pag-iinspeksyon sa paligid ng rancho nang marinig ni Nathan ang boses ni Reynolds na puno ng pagkamadalian. "Pinabilis nila ang plano," sabi ni Reynolds. "Ang grupo ni Sterling ay gumagalaw na. May nakuha kaming impormasyon na nagpapahiwatig na plano nilang umatake sa loob ng susunod na 24 na oras." Si Knight, na matamang nagmamasid sa linya ng mga puno, biglang nanigas.
Ang kanyang mga tainga ay nakatuon sa isang bagay sa dilim na hindi kayang makita ng tao. Agad na kumilos si Nathan. Pinatay ang ilaw sa beranda, pinailalim ang rancho sa kadiliman. Sa malayo, 3 itim na SUV ang lumitaw sa daan, dahan-dahang papalapit na walang ilaw. Naglabas si Knight ng mababang unggol, hindi bilang banta kundi bilang babala ng isang sundalo. Narito na sila, bulong ni Nathan sa telepono, kalmado ngunit matatag ang tinig. Hindi bababa sa 6 na tao, maaaring mas marami pa. Parating na ang lokal na pulisya, sagot ni Reynolds, ramdam ang tensyon sa boses. Darating sila sa loob ng 15 minuto. Kaya mo bang? Biglang naputol ang tawag. Iniwan si Nathan na nakatingin sa kanyang cellphone na wala ng signal. Sadyang pinutol ang komunikasyon. Sa loob ng bahay, agad na kumilos si Sarah Baker mula sa pagbabasa ng mga dokumento hanggang sa pagtutok sa banta. Inactivate niya ang emergency alert system na ininstall ni Richard Cooper. Nagpapadala ng tahimik na alarma sa bawat veteranong nangakong poprotektahan si Knight. Ang German Shepherd, matikas at alerto, ay nakatuon ng tingin sa mga paparating na sasakyan. Malayo sa dati niyang takot sa mga tauhan ni Sterling, ngayon ay walang bakas ng pangamba o panginginig. Sa halip, matalino niyang ginamit ang mga anino at natural na mga taguan, ipinapakita ang disiplina sa labanan na natutunan niya bilang asong militar. Parang dati lang, kaibigan, bulong ni Nathan, may halong alaala at determinasyon ang tinig. Kumibot ang tainga ni Knight bilang tugon, handa na ang kanyang katawan. Pareho nilang inasahan ang sandaling ito, ang harapang labanan na tila hindi na maiiwasan. Ang unang lalaking lumapit ay may tindig militar na tumugma sa maingat niyang hakbang papunta sa beranda. Mr. Ford, malumanay niyang tawag, pilit na pinapanatili ang formal na tono. Ayusin na lang natin ito ng mapayapa. Gusto lang ni Major Sterling na mabawi ang kanyang ari-arian, walang kailangang masaktan. Malamig at may bigat ang tugon ni Nathan mula sa dilim, puno ng akusasyon. Ari-arian, iyan ba ang tawag mo sa 27 asong pinatay niyo? Ang ebidensyang pilit niyong binubura? Habang nagsasalita si Nathan, lumitaw ang isa pang figura mula sa mga anino. Si Major Sterling mismo ang nagdesisyong harapin ang sitwasyon. Nasira na ang mga asong iyon, Ford. Hindi na sila makakapamuhay ng normal. Binigyan namin sila ng makataong katapusan, malamig na sagot ni Sterling. Lalong lumalim ang ungol ni Knight, ngunit nanatili siyang kalmado at nakaposisyon ng tama. Ang kanyang disiplina bilang sundalo ay lantad na lantad. Ngayon ay hindi dahil sa utos, kundi sa sarili niyang kagustuhan. Makatao, talaga. Lumabas si Sarah Baker sa beranda, nanginginig ang tinig sa galit na pinipigilan. Iyon ba ang tawag mo sa ginawa mo sa asong nagligtas sa team ng asawa ko bago mo siya pinatay? Ang tawa ni Sterling ay nakakatakot. Mrs. Baker, patuloy ka pa rin sa mga laban na dapat sana'y iniwasan ng asawa mo. Nakakaawa. Ang tunog ng paparating na mga sasakyan ay humati sa tensyon, ngunit hindi iyon ang pulis. 3 magkakaibang SUV ang huminto. Mula sa mga anino, umalingaw-ngaw ang boses ni Richard Cooper. Ang mga federal agent at lokal na pulis ay nandito sa loob ng 4 na minuto. Sterling, baka gusto mong pag-isipan muli ang galaw mo. Agad na kumilos si Sterling, puno ng galit. Kunin ang aso, sigaw niya. Agad na sumugod ang kanyang mga tauhan, ngunit kumilos na rin si Knight, ang kanyang mga taon ng pagsasanay sa militar na ngayoy pinapalakas ng matinding layunin, ay nagbigay sa kanya ng kakayahang harapin ang unang kalaban nang hindi sa pamamagitan ng marahas na galit, kundi sa pamamagitan ng tumpak at kalkuladong galaw. Kasabay nito kumilos si Nathan. Ang kanilang pagsasanay ay nagkaisa, naging iisang unit na hindi malalampasan. Magkasamang kumilos ang tagapagsanay at ang aso, perpektong nagtutulungan.
Ang mga veteranong tinipon ni Cooper ay bumuo ng defensive ring. Ang kanilang estratehikong posisyon ay sumasalamin sa malawak nilang karanasan sa labanan. Agad na napasok sa bitag ang mga tauhan ni Sterling, napapalibutan at walang takas. "Tapos na ang laro mo, Major," sigaw ni Cooper. "Naitala na namin ang lahat. Ang malupit mong paraan ng pagsasanay, ang mga asong itinapon mo, at ang mga cover-up na ginawa mo. Lahat yan ilalabas sa korte." Ang sumunod na ginawa ni Sterling ay ikinagulat ng lahat. Kinuha niya ang isang bagay na pamilyar, isang shock collar na katulad ng ginagamit niya sa mga aso para supilin ang mga ito. Pero mabilis at matapang ang tugon ni Knight. Sa halip na umatras, pumuwesto siya sa harap ni Nathan, malinaw na handang ipagtanggol siya. "Akala mo ba kontrolado mo pa rin siya?" Malamig na tanong ni Nathan. "Hindi siya basta gamit na pwede mong manipulahin. Hindi siya kailanman naging pag-aari mo. Isa siyang mandirigma at pinili na niya ang panig niya." Habang papalapit ang mga sirena na nagwakas sa tensyonadong komprontasyon, umatras sina Sterling at ang kanyang grupo, bumalik sa kanilang mga sasakyan. Pero nag-iwan si Sterling ng nakakatakot na banta. "Hindi pa tapos ito, Ford. Alam niyong dalawa ang napakaraming sikreto." Habang nagdatingan ang mga pulis at pinapalibutan ang lugar, nanatiling matatag si Knight. Ang tingin niya ay nakasunod sa papalayong sasakyan ni Sterling. Walang bakas ng takot, kundi ang alerto ng isang sundalong natagpuan na ang tunay niyang misyon. Dumating ang araw ng demonstrasyon ni Sterling. Malinaw at malamig ang panahon. Ang malawak na 30 ektarya na training facility sa labas ng Helena ay napapalibutan ng kahangahangang tanawin ng kagubatan ng Montana. Hindi alam ng mga opisyal ng militar, mga pribadong kontratista at mga international delegates na naroon na masasaksihan nila ang isang hindi inaasahang pangyayari. Dumating ng maaga sina Nathan at Knight, maingat na ipinarada ang kanilang truck sa likod ng maintenance shed ayon sa kanilang plano. Sa tulong ng mga investigasyon ni Agent Reynolds, nabigyan sila ng access sa lugar na nakalistang prospective client si Nathan. Suot ni Knight ang bago niyang tactical vest na ibinigay ni Richard Cooper. Kalmado ang kilos sa kabila ng mga mapait na alaala na dala ng lugar na ito. "Alalahanin mo," bulong ni Nathan habang inaayos ang kanyang kurbata. "Kailangan lang natin ng 15 minuto, sapat na oras para maipamahagi ni Sarah ang ebidensya at ma-identify ni Reynolds ang mga pangunahing suspect." Nakatitig si Knight sa pangunahing demonstration area kung saan inihahanda ng mga trainer ang mga aso para sa palabas. Bahagya siyang nagbago ng posisyon nang maamoy niya ang mga pamilyar na pabango, mga amoy ng ibang military dogs. Ilan sa kanila ay maaaring kasama niya noon sa kanyang squad. Mula sa isang van na nakaparada malapit, narinig nila sa earpiece ang boses ni Dr. Richards. Nagpapatrolya ang seguridad ni Sterling sa paligid ng perimeter. "Manatili kayo sa pwesto hanggang magsimula ang demonstrasyon." Dumami ang mga manunood sa arena. Sa gitna ng mga tao, napansin ni Nathan ang ilang kilalang military figures, tanda ng lawak ng koneksyon ni Sterling. Samantala, si Sarah Baker, nakadisguise bilang mamamahayag, ay palihim na nagpapakalat ng impormasyon gamit ang kanyang kamera na may nakatagong device na nagpapadala ng data pabalik sa grupo ni Reynolds. Eksaktong 9:00 ng umaga, lumabas si Major Sterling sa entablado. Suot ang sleek na custom-fitted suit, nagmukha siyang matagumpay na negosyante. "Mga ginagalang na panauhin," malakas niyang sabi, dinig sa bawat sulok ng venue. Ngayon ay isang mahalagang yugto sa ebolusyon ng tactical canine training. Habang ipinagmamalaki ni Sterling ang mga nagawa ng kanyang programa, biglang nakaramdam si Knight ng kakaibang amoy o tunog. Kumilos ang kanyang mga tainga, alerto. Sinundan ni Nathan ang tingin ni Knight patungo sa serye ng mga kulungan sa likod ng pangunahing pasilidad.
Mahina ngunit malinaw na nagsalita si Nathan sa kanyang communicator. Claire, kailangan namin ng visual sa likod na bahagi ng mga kulungan. Aksesa ko na ang security feeds, sagot ni Claire, pero ilang sandali lang, naging urgent ang boses niya. Nathan, inilalabas nila ang mga aso sa likod. Mukhang sinisira nila ang ebidensya. Agad na kumilos si Knight. Mabilis ngunit maingat ang mga galaw. Walang pag-aalinlangan si Nathan na sumunod sa kanya. Pagdating nila sa kulungan, nakita nila ang dalawang handler na isinasakay ang isang walang malay na German Shepherd sa isang van. "Huminto kayo!" Sigaw ni Nathan, ang boses niya ay puno ng otoridad na dala ng kanyang karanasan sa militar. Ito'y bahagi ng isang federal investigation. Huminto ang mga handler, kita ang pag-aalala sa kanilang mga mata habang tinitingnan si Knight na nakatayo ng matatag. Hindi tulad ng mga tauhan ni Sterling na sanay sa karahasan, ang mga lalaking ito ay mukhang ordinaryong empleyado lamang na sumusunod sa utos. Ang isa sa kanila ay dahan-dahang inilapag ang kanyang tranquilizer gun. "Sinusunod lang namin ang utos na iligpit ang mga asong ito," nauutal na sabi ng isa, may halong alinlangan sa boses. "Protocol daw ito sa pagretiro ayon kay Major." Lumapit si Nathan. "Tingnan niyo itong aso." Itinuro niya si Knight na matapang na nakatayo sa kanyang tabi. "I-check niyo ang kanyang ID. Malalaman niyo ang totoo tungkol sa retirement na sinasabi ni Sterling." Nanlaki ang mga mata ng mas batang handler nang makilala niya si Knight. "Si Max ba yan? Sinabi sa amin na pinatulog na siya dahil hindi na niya kinaya ang stress." Nanatiling nakatutok si Knight sa asong nasa van, nagpapakita ng kumpiyansa ng isang veteranong military working dog. Bahagya siyang yumuko, nagpapahiwatig sa takot na aso na ligtas ito. Nanginig ang batang aso, nag-aalinlangan. Ngunit unti-unting naibsan ang takot nito dahil sa nakakapagpalma na presensya ni Knight. Mabilis ang tibok ng puso ni Nathan, umaasang magkakaroon ng pagbabago. Dahan-dahan lang, bulong niya ng may lambing. "Nasa mga kaibigan ka na ngayon." Dahan-dahang lumapit ang batang aso na ingganyo ng matatag na presensya ni Knight. Patuloy na kalmado si Knight, matiyagang naghihintay, binibigyan ng takot na aso ng oras upang makaramdam ng seguridad. Sa wakas, lumapit na ito ng sapat upang magkaroon ng kontak. Sa banayad na pagkadyot, ipinaabot ni Knight ang kapanatagan, sinasabing ligtas na muling magtiwala. Ang tugon ng batang aso ay mabilis. Isiniksik nito ang sarili kay Knight, nakahanap ng kapanatagan at kasiguruhan sa bagong pagkakaibigan. Nagliwanag ang mukha ni Nathan sa paghanga sa kakayahan ng kanyang kaparihang maghatid ng kagalingan, hindi lamang sa pamamagitan ng disiplina o kakayahan, kundi sa pamamagitan ng taus-pusong pakikiramay, isang sandali ng malalim na pagbabago na ipinakita ang malalim na ugnayan sa pagitan ng mga aso at kanilang mga tagapagsanay, pati na rin ang kamanghamanghang potensyal para sa paggaling at pagtubos. Habang humuhupa ang kaguluhan ng araw, naitala ang isang mahalagang pagbabago. Isang sandali kung saan ang pamana ng takot at dominasyon ay napalitan ng tiwala, malasakit at paggaling. Hindi lamang nailigtas ni Knight ang sitwasyon, kundi naging haligi rin siya ng pag-asa para sa mga itinakwil at nasugatan. "Dalhin na natin kayong dalawa sa ligtas na lugar," bulong ni Nathan. Habang unti-unting nagpapaluwag ang batang aso, dahan-dahang isinandal ang ulo sa tagiliran ni Knight. Magkasama silang naging makapangyarihang simbolo ng katatagan at ng posibilidad ng pangalawang pagkakataon. Bilang isang veterano na tumutulong sa isang nasaktang kapwa, si Dr. Richards ay nakamasid sa di kalayuan. Ginagamit niya ang sarili niyang karanasan, paliwanag niya sa mga nanonood. Naiintindihan niya ng lubos kung ano ang pinagdaraanan ng asong iyon.
Ang batang German Shepherd, bagaman inaantok pa rin dahil sa gamot, ay nagpakita ng senyales ng agresyon na dulot ng takot. Isang reaksyon na minsan nang muntik ikapahamak ni Knight. Ngunit nanatiling kalmado si Knight, dahan-dahang nilalapit ang sarili gamit ang malumanay na kilos na nagpapahiwatig ng kaligtasan imbes na panganib. Pagmasdang mabuti, sabi ni Nathan sa mga opisyal ng militar na nakapalibot. Ito ang potensyal ng mga asong ito kapag sila'y tinatrato ng may dignidad imbes na dominasyon. Nagpakita si Knight ng isang hindi inaasahang kilos, humiga siya, inihayag ang kanyang kahinaan habang nakatitig pa rin sa takot na aso. Ang pagpapakita ng tiwalang ito ay labis na naiiba sa malupit na pamamaraan ni Sterling sa pagsasanay. Unti-unting lumambot ang postura ng batang aso. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagtataka at dahan-dahang lumitaw ang interes na may halong pag-iingat. Sa simpleng kilos ni Knight, nagkaroon ng bagong pag-asa, isang pagkakataon para sa mga sugatang mandirigma na muling bumangon, hindi dahil sa takot kundi sa lakas ng tiwala at pagmamahal. Nanatiling tahimik si Knight, nagbibigay ng malalim na pakikiramay na maibibigay lamang ng isang nakaranas ng kaparehong pagsubok. Si Richard Cooper, nakasandal sa kanyang tungkod, ay tahimik na nagsalita sa grupo. Tinatawag namin itong battle buddy, mga sundalong sumusuporta sa isa't isa. Hindi nakalimutan ng mga asong ito ang ugnayan na iyon. Pinigil lang ni Sterling gamit ang takot at sakit. Nang sa wakas ay lumapit ang batang aso kay Knight, ang banayad nilang interaksyon ay nagpaluha sa ilang nakamasid. Dinala ni Knight ang aso kay Dr. Richards at sa kanyang medical team para alagaan na natiling nakabantay habang nagsimula ang gamutan. Humarap si Agent Reynolds sa mga nakatataas na opisyal ng militar. Ito ang asong tinaguriang walang pag-asa ni Sterling, isang nilalang na hinatulan niya dahil nagbanta itong ilantad ang kanyang mga gawain. Lumapit ang Senior General, pormalang tono, Mr. Ford, Aniya, mukhang may utang na loob kami sa iyo at sa pambihirang asong ito, isang paghingi ng tawad at pasasalamat. Habang masigasig na nire-record ni Sarah Baker ang mga kaganapan, kinuhanan niya ng litrato ang muling pagsasama ni Knight at Nathan. Ang larawang ito ang magiging simbolo ng buong investigasyon, ang marangal na asong militar na matatag na nakatayo sa tabi ng kanyang tagapagsanay, sumasalamin sa mga katangiang pilit winasak ng plano ni Sterling. Ano na ang susunod na mangyayari? Tanong ng isang international delegate, halatang naantig sa pangyayari. Tumingin si Nathan kay Knight na nakaupo sa tabi niya, ang katahimikan nito'y puno ng dignidad na nag-utos ng respeto. Ngayon, sagot ni Nathan, tutulungan namin ang iba. Lahat ng aso sa programang ito ay karapat-dapat sa naranasan ni Knight, isang pagkakataong maghilom, muling magtiwala at matagpuan ang kanilang sariling landas. Lumapit si Dr. Richards, dala ang mga balita tungkol sa mga nailigtas na aso. Kakailanganin nila ng masusing rehabilitasyon, paliwanag niya, ngunit ang ngiti niya sa batang German Shepherd ay puno ng pag-asa. Pagkatapos ng araw na ito, masasabi kong ipinakita ni Knight sa atin ang perpektong halimbawa ng paggaling. Habang isinasara ang pasilidad bilang bahagi ng investigasyon, ipinakita ni Knight ang huling patunay ng kanyang malalim na pagbabago. Lumapit siya kay Sterling na nakaupo bilang bilanggo, naghihintay ng transportasyon. Ang lalaking minsang nagpahirap sa kanya ngayon ay mukhang walang kapangyarihan at talunan. Ngunit hindi ipinakita ni Knight ang takot o galit. Nagpakita siya ng mas makapangyarihang bagay, ganap na kawalang bahala. Wala na ang kontrol ni Sterling sa kanya. Iyan ang tunay na tagumpay, sabi ni Nathan ng may pagmamalaki. Hindi lang ito tungkol sa pagsalba ng buhay, kundi ang pagdaig sa sakit at pagbangon ng mas matatag.
Pagkatapos ng pagkakahuli kay Sterling, sinimulan ng mga nailigtas na aso ang kanilang paglalakbay patungo sa mga sentro ng rehabilitasyon. Natural na naging tagapagpakalma si Knight sa mga aso. Tinutulungan silang mag-adjust sa kanilang bagong kalayaan. Ngunit may isa pang pagsubok na naghihintay. Sa isang hating gabi na paglilipat ng huling grupo ng mga aso, isa sa mga dating kasamahan ni Sterling ang nagkompromiso sa seguridad ng pasilidad. Sa gitna ng kaguluhan, nagliyab ang sunog sa lugar ng kulungan, malamang na sinadya upang burahin ang mga ebidensya. Agad na kumilos sina Dr. Richards at ang kanyang koponan upang iligtas ang mga aso. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, 2 batang shepherd na malalim ang pagkasedate ang naiwan sa nagliliyab na gusali. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Knight mula sa tabi ni Nathan at sumugod sa mausok na apoy. "Knight, bumalik ka!" sigaw ni Nathan, ngunit nawala na si Knight sa nagliliyab na gusali. Paparating na ang mga bumbero, ngunit matindi na ang apoy at tila hindi aabot ang tulong sa tamang oras. Sa loob ng nasusunog na kulungan, natagpuan ni Knight ang mga sedated na aso. Ginising niya ang mga ito gamit ang kanyang pagsasanay bilang isang military dog at pinangunahan sila palabas. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, bumagsak ang isang nagliliyab na kahoy na harang sa kanilang daanan. Nakaligtas ang 2 aso at napunta sa mga naghihintay na tagapag-alaga. Ngunit naiwan si Knight sa loob, napapalibutan ng makapal na usok. Sa gitna ng apoy, natanaw ni Nathan si Knight na pilit naghahanap ng ibang daan palabas. Hindi sumusuko kahit na lumalala ang sitwasyon. "Hindi niya kakayanin!" sigaw ng isang boses. "Malapit nang bumagsak ang bubong!" Gusto nang tumakbo ni Nathan papasok, ngunit pinigilan siya ni Richard Cooper. "Sandali lang," sabi ng veteranong tagapag-alaga. Nakatutok ang mga mata sa nag-aalab na gusali. Ipinakita ni Knight ang katalinuhan at pagsasanay na nagpabantog sa kanya bilang isang kahanga-hangang asong militar. Natukoy niya ang mahinang bahagi ng likurang pader ng kulungan. Sa buong lakas, paulit-ulit siyang bumangga sa bahaging yon hanggang sa bumigay ang istruktura at makagawa ng daan palabas. Lumabas si Knight sa nasusunog na gusali, sunog ang balahibo at hirap huminga. Bumagsak siya ilang yarda mula sa gusali, ilang segundo bago tuluyang gumuho ang buong istruktura sa likuran niya. Agad na kumilos si Dr. Richards, nagbibigay ng pangunang lunas habang nakahandusay si Knight sa kritikal na kalagayan. Malubha ang pagkakalanghap niya ng usok, sabi niya habang sinusubukang patatagin ang kalagayan ni Knight. May mga paso rin siya sa kaliwang bahagi. Kailangan nating dalhin siya sa ospital agad. Habang mabilis na dinadala si Knight sa Emergency Veterinary Hospital, hawak ni Nathan ang ulo ng kanyang kasama sa kanyang kandungan, marahang binubulong ang mga salitang pampalakas loob. "Huwag kang susuko," bulong niya. "Ang layo na ng narating natin." Sa kabila ng sakit, hindi inalis ni Knight ang kanyang tingin kay Nathan. Ipinapakita ang malalim na katapatan na naging tatak ng kanilang pagsasama. Inialay ni Knight ang sarili upang iligtas ang iba mula sa kapahamakan na kanyang naranasan at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Ang waiting room ng veterinary clinic ay naging tahimik na lugar ng pag-aantay habang nakikipaglaban si Knight para sa kanyang buhay. Tahimik na nakaupo si Nathan, ang dati matatag niyang postura bilang sundalo ay napalitan ng pagkabalisa sa posibleng pagkawala. Nanginginig ang kanyang mga kamay na may bakas ng apoy habang nakatingin sa pinto ng emergency room. Paminsan-minsan, lumalabas si Dr. Richards upang magbigay ng mga update. Pinapanatiling profesional ngunit puno ng malasakit ang kanyang boses. "Mahigpit ang laban niya," sabi ni Dr. Richards. "Ang susunod na 24 na oras ang pinakakritikal.
Matindi ang pinsala sa kanyang mga baga dahil sa usok at malala ang mga paso niya. Pero ginagawa namin ang lahat ng mga kakaya namin para sa kanya. Dumating si Sarah Baker, dala ang lumang bandila ng serbisyo ni Lieutenant Baker. Tahimik niyang isinabit ito sa balikat ni Nathan. Tumagos ito ng malalim sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya mula sa labanan, hayagang umiyak si Nathan Ford. Nabigo ko siya, bulong niya ng puno ng lungkot. Gaya ng pagkabigo ko sa team ko sa Afghanistan, dapat napigilan ko siyang pumasok sa gusaling iyon. Lumapit si Richard Cooper at maingat na ipinatong ang kamay sa balikat ni Nathan. Mali ang iniisip mo, sabi ni Sunny ng mahinahon. Si Knight ang pumili ng landas niya, gaya ng kahit sinong sundalo na handang magsakripisyo para sa mga kasama nila. Hindi mo siya nabigo, ibinalik mo sa kanya ang layunin ng kanyang buhay. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting dumating ang mga veterano sa klinika. Nagdala sila ng kape at pagkain, ngunit higit pa roon, nagdala sila ng tahimik na pagkaunawa sa ibig sabihin ng makita ang isang kapatid na lumalaban para mabuhay. Sa madaling araw, natagpuan ni Dr. Richard si Nathan na nag-iisa, nakatingin sa bintana ng observation room. Nakahiga si Knight na walang malay, konektado sa maraming monitor. Ang kanyang matipunong katawan ay mukhang marupok sa ilalim ng mga medikal na aparato. Alam mo, bulong ni Dr. Richards, nung una mo siyang dinala dito, inisip kong wala ng pag-asa para sa inyo dahil sa bigat ng trauma na dala ninyo pareho. Pero nakita kong paano nyo pinagaling ang isa't isa, paano kayo nagbigay ng dahilan para ipagpatuloy ang laban. Huminto siya at marahang hinawakan ang braso ni Nathan. Hindi lang para sa sarili niya, lumalaban ang asong yon. Lumalaban siya para makabalik sa'yo. Habang sumisikat ang araw, biglang lumala ang kondisyon ni Knight. Bumagsak ang kanyang vital signs at mabilis na kumilos ang emergency team para patatagin siya. Mula sa likod ng salamin, helpless na pinanood ni Nathan habang nilalabanan ng mga doktor ang buhay ng kanyang kapareha. Bumalik sa kanya ang mga alaala, ang unang paglapit ni Knight ng may alinlangan, ang mga payapang gabi sa rancho, kung paano nila muling binuhay ang kanilang mga sugatang kaluluwa bilang mandirigma, ang posibilidad na mawala si Knight pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila ay labis na masakit. Please, bulong ni Nathan habang nakadikit ang kamay sa salamin. Hindi ko kayang mag-isa, buddy. Magkasama tayong maghihilom, naalala mo? Ang pagtugon ng komunidad sa Montana ay nagpalit sa simpleng veterinary clinic bilang sentro ng suporta at pag-asa. Si Mark Wilson, na may-ari ng lokal na tindahan ng feeds, ang nag-organisa ng mga shift para masigurong laging may nagbabantay para kina Knight at Nathan. Nakipag-ugnayan si Dr. Richards sa mga espesyalista sa buong estado at ipinakilala ang isang makabagong paggamot para sa matinding usok na nalanghap ni Knight. Habang tumataas ang gastusin sa high-tech na kagamitan, nagkaisa ang komunidad para tumulong. Inudyukan ni Emma Lewis ang siyam na taong gulang na unang nakipagkaibigan kay Knight, ang kanyang eskwelahan na magsimula ng fundraising. Naglabasan ng mga makukulay na Save Our Knight na poster sa mga tindahan sa buong bayan at ang mga negosyo sa paligid ay nagtipon ng mga donasyon. Ang mga veterano, sa liksi ng kanilang pagsasanay, ay mabilis na kumilos. Kinontak ni Richard Cooper ang kanyang mga kakilala sa K9 handlers at mabilis na nakakuha ng suporta mula sa mga military vets sa buong bansa. Nag-volunteer ang grupo ng mga retiradong Air Force medics na magdala ng mga kinakailangang medical equipment mula sa Colorado. Para masiguro ang kaligtasan ni Knight, nag-organisa si Sheriff Davidson ng 24 na oras sa isang araw na pagbabantay sa klinika. Bantay siya sa komunidad natin noon, buong tiwala niyang sinabi. Ngayon, tayo naman ang magbabantay para sa kanya.
Si Patricia Martinez ang nag-organisa ng vigil ng panalangin, pinagbuklod ang iba't ibang pananampalataya. Napuno ang bakuran ng klinika ng mga taong may dalang kandila, tahimik na nagtitipon bilang pagpapakita ng malalim na epekto ng kwento ni Knight. Si Sarah Baker, sa pakikipagtulungan sa mga lokal na mamamahayag, ay ipinalaganap ang kabayanihan ni Knight. Dahil dito, nabuksan ang pambansang talakayan tungkol sa kalagayan ng mga asong military working dogs na humantong sa mga panawagan para sa mas maayos na rehabilitasyon at mahigpit na regulasyon. Sa ikatlong araw ni Knight sa ospital, tinipon ni Dr. Richards ang lahat sa waiting area. Ang pagmamahal at suporta ng komunidad ay labis na nakakaantig. Simula niya, nanginginig ang boses sa emosyon. Ang mga modernong kagamitan na naitulong ninyo, ang walang patid na pangangalaga na pinunduhan ninyo, lahat ng ito ay naging susi sa kanyang laban. Noong gabing yon, nagkaroon ng malaking pagbabago. Naging stable ang vital signs ni Knight at unti-unti siyang nagkamalay. Nang payagan si Nathan na bumisita, kumilos ng bahagya ang buntot ng German Shepherd. Isang munting galaw na puno ng pag-asa at katatagan. "Tingnan mo yung mga tao sa labas, buddy," bulong ni Nathan. Itinuturo ang mga tao sa labas ng bintana. Isang buong bayan ng mga kasama sa laban. Napuno ng luha ang mga mata ni Claire Richards habang pinagmamasdan ang kanilang madamdaming pagkikita. Higit pa ito sa simpleng paggaling ng isang aso, sinabi niya sa mga nagtipon. Ipinapakita nito na kapag nagkaisa ang komunidad, kapag nanindigan tayo para sa mga naglingkod sa atin, walang imposible sa pagpapagaling. Mahaba ang landas patungo sa ganap na paggaling. Ngunit hindi ito tatahakin ni Knight ng mag-isa. Ang komunidad na nagkaisa para sa kanya at kay Nathan ay nagpakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang mga ugnayang nabuo sa gitna ng pagsubok ay kayang patatagin hindi lamang ang individual kundi pati ang buong komunidad. Habang patuloy na nagpapagaling si Knight sa veterinary clinic, dumating si Agent Reynolds, dala ang isang classified na dokumentong militar na magbabago sa takbo ng mga pangyayari. Kamakailan lang itong inilabas bilang bahagi ng investigasyon sa programa ni Sterling. Ibinunyag ng dokumento ang buong kwento ng huling misyon ni Knight sa labanan. Sinadyang itago ang dokumentong ito, sabi ni Reynolds habang inilalatag ang mga papel sa harap ni Nathan. Ipinapakita nito kung bakit gustong patahimikin ni Sterling si Knight bilang saksi. Nangyari ang operasyon sa Kandahar Province noong huli mong deployment, Nathan. Kasama si Knight sa squad ni Lieutenant Baker para sa isang mahalagang recon mission. Detalyado niyang ikinuwento ang mga pangyayari bago ang ambush at ang tunay na kabayanihan ni Knight sa gitna ng labanan. Ipinaliwanag ni Agent Reynolds ang kawalang pakialam ni Sterling sa buhay ng tao at hayop para sa kanyang sariling kapakinabangan ay nakakakilabot. Kailangan nating itama ang mga pagkukulang na ito, hindi lang sa training methods, kundi pati sa pangangasiwa sa mga military programs na may kinalaman sa working dogs. Natapos ang pagdinig na may malakas na panawagan para sa pagbabago sa military working dog program. Nangangakong walang ibang aso ang dadaan sa pinagdaanan ni Knight. Ang pagbubunyag sa tunay na pagkatao ni Sterling at sa kalupitang dinanas ni Knight ay naging mitsa ng makasaysayang pagbabago na binigyang diin ang pangangailangan ng makataong paraan na inuuna ang kapakanan ng mga pambihirang asong ito. Habang lumalalim ang investigasyon sa mga training practices, maraming dating pinuno ng programa ang lumantad. Isinawalat nila kung paano binago ni Sterling ang mga training records, itinago ang mga pinsala at ginamit ang kanyang koneksyon sa politika upang patahimikin ang mga tumututol.
Ang korupsyon ay hindi lang limitado sa training grounds, kundi pati na rin sa procurement deals, veterinary care, at maging sa deployment strategies. Dahil dito, naging mitsa ang karanasan ni Knight sa malawakang reforma sa mga military working dog initiatives. Nanawagan ang review board na agarang ipatupad ang mga bagong oversight measures, kabilang ang independent veterinary oversight at mas pinatibay na proteksyon para sa mga handler na nag-uulat ng pang-aabuso. Nang dumalo si Knight sa pagdinig, ganap ng gumaling at matatag na nakatayo sa tabi ni Nathan, malakas na ipinakita nito ang katatagan ng mga asong ito at ang kahalagahan ng ethical at makataong training practices. Mula sa pagiging isang asong nakatakdang ibenta sa auction, naging simbolo si Knight ng reforma na ipinapakita ang pambihirang kakayahan ng mga military working dogs kapag tinatrato sila ng may respeto at pagmamahal. Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa Military Review Board hearing, malaki na ang pagbabago sa rancho ni Nathan. Ang dating payak na lupain sa Montana ay naging Second Chance K9 Rehabilitation Center, isang makabagong pasilidad na nakatuon sa paggaling ng mga retiradong military working dogs at kanilang mga handler. Sa ilalim ng gabay ni na Dr. Richards at Richard C., nanguna ang center sa mga makabagong pamamaraan ng rehabilitasyon na nakabatay sa natural na bonding techniques imbes na tradisyonal na training methods. Mahalaga ang papel ni Knight sa bagong kapaligirang ito na ipinapakita ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagtulong sa mga asong apektado ng trauma ng digmaan upang muling makibagay sa buhay sibilyan. Ang pinakaunang tagumpay ng center ay si Scout, isang Belgian Malinois na nakatakdang ipa-euthanize dahil sa matinding stress na dulot ng labanan. Sa pamamagitan ng mahinahon at mapagpasensyang pakikitungo ni Knight, nabuo ang isang bagong modelo ng rehabilitasyon na pinaghalong military precision at malumanay na paghimok. Sa loob lamang ng 3 buwan, si Scout ay nakabuo ng malalim na koneksyon sa isang retiradong Marine na dumaranas din ng PTSD na magkasamang nagmarka ng isang mahalagang hakbang sa kanilang paggaling. Malalim na naapektuhan ng karanasan niya kay Knight ang kakaibang pamamaraan ni Nathan sa rehabilitasyon. Hindi nila kailangang sanayin ulit, paliwanag niya sa isang grupo ng military veterinarians na bumibisita sa pasilidad. Kailangan nilang maalala kung sino sila bago ang trauma. Ang mga instinct na bumubuo sa kanila, katapatan, proteksyon, pakikisama, nariyan pa rin. Ang papel natin ay tulungan silang muling magtiwala sa mga instinct na iyon. Habang dumarami ang mga kwento ng tagumpay ng center, lumaganap ang reputasyon nito sa hanay ng militar. Sinimulan ng mga senior officer na i-refer ang kanilang pinakamahirap na kaso sa Second Chance K9 Rehabilitation Center sa Montana, na kinikilala na ang mga tradisyonal na pamamaraan ay madalas na hindi sapat upang tugunan ang masalimuot na emosyonal na sugat na dinadala ng mga asong galing sa digmaan. Ang bisa ng programa ay hindi matatawaran. Higit sa 70% ng mga aso na nakapagtapos dito ay matagumpay na nakabalik sa buhay sibilyan. Si Sarah Baker ay naging outreach coordinator sa center, gamit ang mga puna ng kanyang asawa tungkol sa tradisyonal na pamamaraan ng pagsasanay upang hubugin at pagbutihin ang mga bagong protocol sa rehabilitasyon. Ipinaliwanag niya sa mga opisyal ng militar ang paniniwala sa likas na ugnayan sa pagitan ng mga handler at kanilang mga aso. Ang mga nagagawa namin dito ay patunay na tama siya, paliwanag niya. Ang pagbabago ni Knight ay kapansin-pansin. Ang asong dati tila nagulantang sa trauma ngayon ay tahimik at kumpiyansang naglalakad sa pasilidad. Tinatanggap ang mga bagong aso at handler ng may autoridad at kabaitan na agad na nagpapagaan ng kanilang loob.
Ang kanyang mga pisikal at emosyonal na pilat ay patunay ng posibilidad ng paggaling. Maingat na itinala ni Dr. Richards ang mga pakikisalamuha ni Knight, pinapansin ang kakaibang paraan nito sa bawat aso batay sa kanilang pangangailangan. Siya ang patunay ng matagal na naming hinala, ulat niya sa Military Veterinary Board. Ang mga asong ito ay may emosyonal na talino na madalas na napipigilan ng tradisyonal na pagsasanay. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na gamitin ang likas na kakayahang ito, nakikita namin ang walang kapantay na tagumpay sa rehabilitasyon. Ang mga tagumpay ng Second Chance K9 Rehabilitation Center ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa mga programa para sa military working dogs sa buong bansa. Direkta itong naimpluwensyahan ng mga natutunan mula sa kaso ni Knight, na nagbunga ng bagong mga alituntunin mula sa Department of Defense na sumasaklaw sa pagsasanay, deployment at pagre-retiro ng mga military working dogs. Nakilala ang mga pagbabagong ito bilang Knight Protocol sa hanay ng militar. Ang protocol na ito ay nagtakda ng independenteng pagbabantay sa lahat ng pasilidad ng pagsasanay at nagpakilala ng sapilitang psychological evaluations para sa mga aso, isinasagawa ng mga kwalipikadong veterinary behaviorists na bihasa sa pagtukoy ng mga senyales ng trauma o pang-aabuso. Ang pinakamahalaga, nagtatag ito ng formal na plano para sa pagre-retiro ng mga service dogs. Tinitiyak ang sapat na pangangalagang medikal at mga pagpipilian sa pagkakalaga kapag natapos na ang kanilang serbisyo upang magkaroon sila ng marangal at suportadong paglipat sa buhay sibil. Ang mga pagdinig sa Kongreso tungkol sa kapakanan ng mga military working dogs ay humantong sa pagpapatupad ng Military Working Dog Protection Act. Tiniyak nito ang nakalaang pondo para sa pangangalaga sa mga asong retirado sa serbisyo at ipinagbawal ang paggamit ng mararahas na teknik sa pagsasanay. Nagpatupad din ito ng komprehensibong sistema ng pagsubaybay para sa lahat ng military working dogs upang maiwasang may mawala sa sistema gaya ng nangyari kay Knight. Ang mga pagbabagong ito ay nagkaroon ng malalim na epekto hindi lamang sa patakaran, kundi pati na rin sa mga pangunahing military training centers na muling inayos ang kanilang mga protocol, isinasama ang mga kasanayan mula sa Second Chance Program. Ang pagsasanay ngayon ay nakatuon sa tiwala at pag-unawa kaysa sa dominasyon na mas akma sa diwa ng pakikipagpartner sa pagitan ng mga handler at aso. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng mas mataas na tagumpay sa pagsasanay at kapansin-pansing pagbaba ng mga aksidente sa mga handler at bilang ng mga asong hindi natatapos ang programa. Pati na rin ang mga militar sa buong mundo ay napansin ang mga pagsulong na ito. Ang mga koponan mula sa iba't ibang kaalyadong bansa ay bumisita sa pasilidad sa Montana upang obserbahan ang makabagong mga teknika sa rehabilitasyon. Ang kwento ni Knight, isang asong militar, ay naging inspirasyon para sa mga pagbabago sa mga programa ng working dogs sa buong mundo na nagdulot ng malawakang reforma sa paraan ng pagsasanay at pangangalaga sa mga asong militar. Maging sa aspeto ng ekonomiya, ang mga pagbabagong ito ay naging kapaki-pakinabang. Ang pagtutok ng militar sa tamang pagsasanay at komprehensibong pangangalaga sa mga retiradong aso ay nagresulta sa mas mababang kabuang gastos sa pamamagitan ng pagpapahaba sa kanilang buhay serbisyo at pagpapababa sa turnover rate ng mga aso. Ang pagiging epektibo ng mga rehabilitadong aso sa mga tungkuling sibilyan tulad ng sa pulisya at therapy ay nagpatunay ng kanilang patuloy na ambag sa lipunan. Ang mga scholarly na artikulo ni Dr. Richards tungkol sa mga paraan ng rehabilitasyon na ginamit kay Knight ay nailathala sa mga nangungunang veterinary journals
na nagtakda ng bagong pamantayan sa paggamot ng combat-induced trauma sa mga working dogs. Binibigyang diin ng kanyang pananaliksik ang kahalagahan ng pangangalaga sa parehong pisikal at mental na kalusugan ng mga asong militar. Mahalaga binago ng mga reformang ito ang pananaw ng militar sa kanilang mga asong serbisyo. Hindi na lamang sila itinuturing na mga kasangkapan, kundi kinilala bilang mahahalagang miyembro ng serbisyo na nararapat igalang at bigyan ng komprehensibong pangangalaga sa buong buhay nila. Ang bagong pananaw na ito ay nagbunga ng pinahusay na mga programa sa pagsasanay para sa mga handler na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng tao at asong katuwang nila. Ang makapangyarihang mga testimonya ni Knight at Nathan sa harap ng mga komite ng militar ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mga pagbabagong ito. Ipinakita ng kanilang samahan kung paano mababago ang relasyon sa pagitan ng handler at aso sa pamamagitan ng tamang suporta at pag-unawa sa pagsasanay na nagreresulta sa mas epektibo at magkatugmang mga koponan. 2 taon matapos buksan ng Second Chance K9 Rehabilitation Center, Nathan at Knight's legacy, ang epekto nito ay lumampas na sa kanilang ranch sa Montana. Sa isang malamig na umagang taglagas, pinanood ni Nathan at Knight ang pagdating ng bagong grupo ng mga veterano at kanilang mga aso para sa rehabilitasyon. Lumawak ang pasilidad ng maingat, pinananatili ang mainit at personal na pakiramdam nito habang ina-accommodate ang mas maraming magkaparehang nangangailangan. Bagaman ang orihinal na kamalig ay ginawang makabagong training center, ang paboritong lugar ni Knight ay ang tahimik na sulok kung saan nagsimula ang kanyang paglalakbay ng pagtitiwala kasama si Nathan. Ang pamamaraan na kanilang binuo ay tinawag na Knightford Method na nakatuon sa sabay na pagpapagaling ng handler at ng aso. Napansin ng mga eksperto sa medikal na militar ang malaking pagbaba ng sintomas ng PTSD sa mga veteranong lumahok, habang ang mga pag-aaral sa veterinaryo ay nagpakita ng pambihirang tagumpay sa pagpapagaling ng mga asong militar na nakaranas ng trauma. Si Knight, na ngayon ay may mga puting balahibo sa mukha ngunit nanatiling matikas sa kanyang kilos, ay naging simbolo ng katatagan. Ang kanyang husay sa pagtanggap ng mga bagong aso ay nagpapakita ng karunungang lampas sa tradisyonal na pagsasanay. Madalas, mapansin ng mga veterano na tila nauunawaan ni Knight ang kanilang mga pinagdadaanan, nag-aalok ng tahimik na suporta sa kanilang pinakamahirap na sandali ng paggaling. Ang patuloy na pakikilahok ni Sarah Baker ay nagtitiyak na ang pamana ng kanyang asawa ay magpapatuloy sa programa. Ang aklatan ng center na pinangalanang alaala kay Lieutenant Baker ay naglalaman ng malawak na materyales tungkol sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga military working dogs. Ang kanyang naunang mga gawa sa programa ay nagsilbing patunay sa pangangailangan ng kahusayan at moral na integridad. Samantala, ang veterinary clinic ni Dr. Richards ay naging pangunahing bahagi ng center na nakatuon sa mga partikular na pangangailangan sa kalusugan ng mga retiradong military working dogs. Ang kanyang pananaliksik na pinalawak mula sa kaso ni Knight ay nagdevelop ng mga bagong pamantayan sa paggamot ng combat-induced trauma sa mga hayop na serbisyo na nakatanggap ng pandaigdigang pagkilala sa larangan ng veterinaryo. Ang taunang Knight's Run, isang pagtitipon ng mga military handlers, veterano at kanilang mga aso, ay naging isang pagdiriwang ng paggaling at pag-asa. Ang mga kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagtitipon upang magbahagi ng mga kwento at palakasin ang pagkakaisa sa kanilang natatanging komunidad. Isang umaga, habang naglalakad sina Nathan at Knight sa palibot ng pasilidad, nakita nila ang isang batang veterano na nahihirapan sa kanyang bagong therapy dog.
Nang hindi nag-aatubili, lumapit si Knight, ipinakita ang kanyang mahinahong pasensya na kilalang kilala sa kanya. Nang maglaon, ibinahagi ng veterano na ang tahimik na pagtatagpo na iyon ang nagbalik ng kanyang paniniwala sa posibilidad ng paggaling. Ang pinakamalalim na patunay ng kanilang impluensya ay dumating sa anyo ng mga sulat mula sa mga handler at veterano na ang mga buhay ay lubos na nabago ng programa. Ang mga testimonyang ito na iningatan sa mga archive ng center ay naglalarawan ng malawak na alon ng paggaling na umabot ng lampas sa mga hangganan ng ranch. Habang lumulubog ang araw sa kabundukan ng Montana, magkasamang namahinga sina Nathan at Knight sa kanilang paboritong beranda, pinagmamasdan ang pagbunga ng kanilang pamana. Ang asong minsang wasak mula sa auction house ay hindi lamang gumaling sa kanyang sarili kundi naging liwanag din para sa marami pang naghahanap ng daan patungo sa paggaling. Magkasama, ginawa nila ang kwento ng pagdurusa bilang simbolo ng pag-asa. Pinapakita na kahit ang pinakamalalim na pilat ay maaaring maghilom sa pamamagitan ng malasakit, pasensya at matatag na katapatan. Sa pinakamahirap na pagsubok sa buhay, ipinapakita ng paglalakbay ni Knight at Nathan na ang paggaling ay walang hangganan, lampas sa oras at kahit sa pagitan ng tao at hayop. Para sa ating henerasyon na nasaksihan ang pagbabago sa serbisyo militar at ang tunay na halaga ng labanan, ang kwentong ito ay tumatagos sa puso. Nauunawaan natin ang realidad ng pagdadala ng mga nakatagong pilat at pagharap sa mga pagsubok na nagpapatuloy kahit matapos ang digmaan. Ang pagbabago ni Knight mula sa traumatized na asong militar patungo sa simbolo ng paggaling ay sumasalamin sa sarili nating mga landas ng katatagan at pagtubos. Marami sa atin na naglingkod o may mga mahal sa buhay na naglingkod ang nakakaunawa sa pakikibakang muling matuklasan ang sarili matapos harapin ang trauma. Ipinapakita ng kanyang kwento ang posibilidad ng pangalawang pagkakataon at ang walang hanggang ugnayan sa pagitan ng tao at hayop. Ang kwentong ito ay parangal sa mga halagang pinahahalagahan natin, katapatan, tungkulin at ang tapang na ipaglaban ang katarungan. Paalala ito na ang ating henerasyon, sa kabila ng mga sakripisyo, ay patuloy na nagdadala ng makabuluhang pagbabago. Sa mga kwento ni Knight at Nathan, natutunan natin na ang ating mga karanasan, kahit yaong may kasamang sakit, ay maaaring maging daan para sa paggaling ng iba. Ipinapakita ng kanilang pamana na hindi huli ang lahat upang magdulot ng pagbabago, makahanap ng bagong layunin o magsimula muli. Sa kanilang kwento, nakikita natin ang ating kakayahan sa muling pagbangon at ang mahalagang papel ng malasakit at pag-unawa sa paghihilom ng ating mga pinakamalalim na sugat. Sana'y naantig kayo sa kwento ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga kwentong tulad nito. Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng like at ibahagi ang inyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Kita-kits sa susunod na video.